Ang kinakausap o ang tinutukoy po ng talata na ating binasa ay ang Banal na Espiritu po yan. Sa umaga, ang ating pinapakay na pag-usapan ay Jesus Christ. Kaya ang dami na po natin na pag-usapan about Jesus Christ. Kanina po, ang isa sa tipo niya ay City of Refuge. Kamakailan, ang last Sunday, pinag-usapan natin sa Holy Spirit ay the Spirit's holiness. Kasi ang ating mga pinag-uusapan kapag worship service, ganitong oras is about the Holy Spirit. Sa gabi naman, sa hapon, pinag-uusapan natin ay God, the Father. Our emphasis this year is about Triune God, Trinity. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay Spirit's personality. Spirit's personality. Yan po ang ating pag-uusapan. Kung papansinin po natin yung ating binuksan talata, mapapansin po natin talaga ng Holy Spirit ay persona. Why? Ano sabi po ng talata? And when He, tingnan po sabi ng talata, and when He, so, pag sinabing He, hindi yan bagay. Pronoun po yan. At siya, o when He, ang He ay ginagamit lang sa persona. Hindi sa bagay. So, ang Holy Spirit ay hindi bagay. Siya ay persona. Bakit? Kung siya ay hindi persona, dapat and when it is come. When this is come. But when He is come. And when He, then another part of praise ng word, He will reprove the world of sin. That pertains to the Holy Spirit. And that is about His personality. So yun ang ating pag-uusapan. At nais ko pong ipaalala sa inyo mga batid, kapag kayo'y palabasan ng Bible, kayo ba'y palabasan ng Bible? Mahirap maging palabasan ng Bible kung wala ka munang Bible. If I were you, have your own Bible. Amen? Iba pa rin ang Bible na nasa cellphone. May Bible dito. Pero iba pa rin ang Bible na nahahawak mo. Iba pa rin yung nabubuklat na Bible. At iba pa rin yung nalalagyan mo po ng highlight, ng estabilo. Kapag ikaw ay na-bless o kaya ay underline ng red ballpen, wag lang itim, natatakloban yung yung guhit. So, mga kapatid, ang Holy Spirit ay talagang mababasa mo. In fact, Genesis 1 verse 2, ando na agad siya Involved na agad siya. Naulit ko sa inyo, the praise Holy Ghost is reported about at least 89 to 90 times in King James Version. Yung Holy Ghost, Holy Spirit, then including all synonyms and terms referring to the Spirit of God, the total references across both Testament could be 200 plus. So kung tayo may palabasan ng Bible, we cannot ignore the fact na ang Holy Spirit talagay nandyan. Amen? Nagbabasa ba kayo ng Bible? If I were you, magbasa ka ng Bible. Dahil mga kapatid, nung dumalaw si Kristo sa bahay ni Lazaro, ni Maria at Marta, ang kaugalian pala ng mga Hudyo ay may similarity din minsan sa Pilipino. Di kapag tayo dinat nga ng bisita, tayo aligaga sa pag-aasikaso dahil meron tayong bisita. Tama? Ngayon, nung dumating si Jesus Christ, si Marta ay aligagang-aligaga. Hindi alam na naman ng taga Manila yan. Ano yung aligagang-aligaga? Yan ay busy. Kumuya na ng kumuya. Siguro gumawa agad ng kontsinta, gumawa agad ng kung ano-ano. Nagpatay ng Tagalog na manok. Dahil dumating si Jesus Christ. So, busy-busy. Ngayon, sabi ni Marta, ito naman si Maria ay tumanghor sa Panginoon. Ay parang masama ang loob ni Marta. Bakit naman itong kapatid kong ito ako'y busy-busy? Ay siya ay nakaungkot lang sa Panginoon. Sabi ng ni Marta, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na si Maria ay hindi man lang ako tulungan dahil dumating ka? Sabi ni Maria, ni Panginoon, Marta, Marta, ikaw ay ligalig na ligalig sa maraming gawain. Ngunit si Maria ay mas inuna ang mahalagang bagay.
na hindi aalisin sa Kanya. Mga kapatid, hindi lahat ng sipag pinupuri ng Panginoon. Pag masipag ka pero wala kang panahon sa salita ng Diyos, hindi ka pinupuri ng Panginoon. Ang pinuri ng Panginoon, yes, may panahon sa pagsipag, pero andito ako Inuna niya ako At sabi niya, inuna niya ang pinakamahalagang bagay na na hindi aalisin sa Kanya. Ibig sabihin, ang pakinabang sa salita ng Diyos ay hindi lang sa lupa, hanggang langit. Well, hindi masama ang masipag, pero wag ka naman sanang masipag na wala ng panahon dito. Are you with me? Hindi tayo kontra sa kasipagan. Ang sabi ng Bible, ang tamad wag kumain. Di ka? Ang ayaw gumawa, wag kumain. So, ang Diyos kinukundima ang katamaran. Pero sana, kung gaano kang kasipag sa bagay ng lupa, sana masipag ka rin dito. Amen? So, ang Holy Spirit, andyan yan. Mababasa mo. Kung masipag ka magbasa ng Bible, makikita mo yan. Ngayon, isa sa tinutukoy, tinatahak na aralin ng Bible tungkol sa Holy Spirit ay ang kanyang personality. Are you ready? So, tahakin na po natin. Pag sinabi pong personality, ito makikita po natin. Una, puro negative po tayo. 3 puntos lang po tayo kasi papasko na. Kaya 3 puntos na lang tayo. Kaso lang, ang problema nito, mahaba yung subpoints. Yun lang ang problema kasi pipiesta na. Okay, biro lang. Sa una, parang negative ang dating. When we say Spirit's personality, not a mere power. Not a mere power. Ano ibig sabihin? Nakalulungkot mang sabihin, katotohanan, na may iral na maraming paniniwala, malalaking grupo sila, bantog na grupo sila, maraming membro sila, mayayamang membro sila, baka hindi mo kilala sila. Nais ko ipaunawa sa inyo na may nagtuturo ng Holy Spirit ay hindi persona. Makinig kayo ng Bible. Amen? Akalain nyo, out of sa survey ng mga nag-aral, yung Holy Ghost reported about 89 to 90 times in King James Version, including all synonyms and terms referring to the Spirit of God. The total references across both Testament could be 200 plus. Akala mo, ang daming references, ang daming tagpo na tinukoy yung Holy Spirit. Pero ang conclusion, siya'y pursa lang. Nakakalungkot yan. Naintindihan niyo ba yan? Kayo ba'y persona? Kayo ba'y persona? Amen naman kayo. Hindi nyo naman ayata alam kung ano ibig sabihin ng persona. Kayo ba'y persona? Ngayon, kung kayo ay persona, hindi kayo pursa. Kayo ay may pursa, pero hindi kayo pursa. Tama ba? Ano ba ang pursa? Malakas na buhawi, malakas na hangin. That is a force. That is power. Is a buhawi persona? Ano ba? Whirlwind. Ang buhawi ba'y persona? Hindi. Siya'y bagay. Para kay Big Soto, Alam mo, hindi tayo tao, hindi tayo hayop. Ano tayo? Tayo'y bagay. Tayo'y bagay. Yan ang mga nadiga, Eric. Hindi yung mga, hindi makaisa Hindi ka hayop, hindi ako tao. Tayo ay bagay. So, mga kapatid, pag sinasabing persona, hindi lang ito persa. Ang Holy Spirit ay may persa, pero hindi siya persa. Tama ba? Ang kuryente, may persa ba ang kuryente? Ay, kalakas ang persa niya. Tingnan nyo, humawa kayo. Yung live, humawa kayo. Titistingin ko nga kung may persa. Pag hindi naubos yun ang ngipin mo, di ka? May persa yan, nakakamatay yan, yan.
Pero ang kuryente ay pursa, pero hindi persona. Pero bakit ang Holy Spirit ay He? Tama? Ikaw ba pwedeng sabihin mo, Romel, he is cute. Tama? He is cute. And acute. Di ba? He is cute. But hindi it is cute. This is cute. Bakit? Persona siya eh. Pronoun yung he. Tama ba? But ang Holy Spirit, and when he, once lang na nabanggit yung itself sa Holy Spirit, doon sa Roma chapter 8 verse 16, the Spirit itself beareth witness. Pero ang tunay na salin dapat doon, the Spirit Himself. Kaya nagkaroon lang salitang ng itself ay dalang kinuhang neoma. Neoma. Ang root word ay neoma. Parang sa gender, nagkaroon ng problem kaya it. Pero ang tama talaga doon ay Himself. Kasi ang Holy Spirit ay persona. Para patunayan, tingnan po natin. Not a mere power. Ang Holy Spirit ay may power, pero hindi siya power lang. Ang Holy Spirit ay may force, pero hindi siya force lang. Patunay, dun muna tayo sa personality, not a mere power. Tingnan niyo po. Sa talata po tayo mag-a-abide para mas matindi. Roma chapter 8 verse 27, bibilisan lang po natin. And He that searcheth the hearts, what is the mind of the Spirit? Tingnan niyo ha. Ang Holy Spirit bilang persona may mind. May mind. Kayo ba may mind? O, madali sabi, kayo gay may utak. Kayo gay may isip. Ang hangin ba may isip? Ang hangin ba nag-iisip? Ang kuryente ba nag-iisip? Ang bagyo ba nag-iisip? Ay kung saan nga lang dumaan yung mga bagyong yan eh. Pero ang Holy Spirit, may mind. Are you with me? In fact, mga kapatid, ang kanyang mind ay omniscient. He knows everything. Are you with me? Kaya mga kapatid, dapat maintindihan natin sa Holy Spirit, Spirit's personality, kaya nga ang tawag sa kanya ay He, dahil sa persona. Oh, kayo ngayon, persona. Bakit? Kayo ay may mind. Diba? Brother Percival, may mind nga ba tayo? Tingnan ang mga ibon. Ang kanilang pugad noon, ang kanilang bahay noon ay pugad. Tingnan nyo, hanggang ngayon ay pugad pa rin. Are you with me? Tayo noon, walang bahay. Hanggang ngayon, wala pa rin. No? Pag tamad ka talaga, walang mangyayari sa iyo. Amen? Pero ang mga kapatid, ang progreso ng isip ng tao, tingnan niyo po, ang taas na ng technology. Ang talino na. Sa hula, sabi, lalago ang karunungan sa huling panahon. Talagang pa-advance na ng pa-advance. Kaya agad kayo bumili ng latest ng cellphone. 1 taon pa lang, latest na uli yan. Yung mga sasakyan yung binibiling latest noon, ngayon lagas na ngayon, hindi latest. Ano? Pa-improve ng pa-improve. Pero ang Holy Spirit, ang kanyang mind, no need for improvement. Walang decrease, walang improvement when it comes to the mind of the Holy Spirit. He knows everything perfectly. Are you with me? So, ang atin lang idinidiin, ang Holy Spirit ay persona, meron siyang mind. At alam nga niya ang sumasamba sa atin at hindi. Sa totoo na. Kilala niya, talastas niya, yung nakaupo lang pero hindi nakikinig. Nakaupo lang pero inip na. Tama ba? Kailan kayo matatapos ito ay nasa mind pa lang. Nasa mind pa lang. Ano? Number 2, not only meron siyang mind, 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Tingnan niyo po. But all this worketh that one and the self-same Spirit,
dividing to every man severally as he will. May mga kaloob, may mga kakayahang ibinigay ang Diyos sa kanyang iglesia. Hindi lahat pastor, hindi lahat pastor's wife. Kumbaga sa katawan, hindi puro mata, hindi puro ilong, hindi puro tainga. Sagyang sa katawan, may iba't ibang sangkap. Mas magandang tingnan yung iba-iba kasi pare-pareho tapos ilong pa. Liga, tapos garni pa ang itsura. Pambira, ilang taong alipin ng Kastila, ilang taong alipin ng Amerikano, ay hindi mo lang nakahaligap doon pa yata sa Hapon. Nakama na. Ang punto ko mga kapatid, ang Holy Spirit pala ang nagbibigay ng gift. Ang sabi, ayon sa kanyang magalingin. Therefore, ang Holy Spirit ay persona, hindi lang siya may isip, meron din siyang kalooban. Kayo ba'y persona? Ba't kayo pumunta dito? Kasi gusto ko Niluob mo, ginusto mo, nagpasya ka, ako isisimba ngayon. Bakit? Persona ka, kaya meron kang will. May naligaw sa iyo, binasted mo, bakit? Yun ang will mo Di ka? Ayoko naman sa iyo Bakit? Kahit timitim ko na nga, sasama ka pa. Magdadalwa na tayo na yan. Baka tayo magdiklap. Ang tao ay umaayon, sumasabay, kumukontra, pumapanig. Bakit? Ang tao ay may will. Kaso lang ang problema ng will ng tao, kung bakit hindi mahilig sa Diyos, alipin na ng kasalanan. Yan ang problema. Ang Diyos, kung hindi tayo bibiyayaan, kung hindi tayo papakialaman ng Holy Spirit, kahit pa si Kristo ay napako na sa krus, kahit pa si Kristo ay pinanganak sa sabsaban, kahit si Kristo ay namatay na para bayaran nating kasalanan, kwento lang yan sa atin, pero walang tunay na kapangyarihan. Bakit? Ang ating will ay hindi nakaayon sa Diyos. Tayo ay palaban sa Diyos. Pero salamat ang Holy Spirit, personal dahil siya may will. Hindi lang may will. Efeso chapter 4 verse 30. Efeso chapter 4 verse 30. Bibilisan ko lang na. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. O Espiritu Santo ng Diyos. Na sa kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Ano sabi? Huwag niyong pighatiin. Ano ibig sabihin niyan? Huwag mong i-grave, huwag mong palulungkutin, huwag mong sasaktan, huwag mong bibigyan ng sama. Bakit? Ang Holy Spirit ay may damdamin. Ang Holy Spirit ay may damdamin. Pag sinabing persona, meron kang isip, meron kang kalooban, meron kang damdamin. Tama? Kaya ang Holy Spirit ay persona. So, not a mere power. Tama ba? Kaya ang Panginoon ang Holy Spirit nasasaktan din yan. Nasasaktan yan. Lalo kung tayo Kristiyano, tinitirahan niya. Tapos kung ano-ano pinapanood mo sa cellphone. Ang Holy Spirit nakatira sa iyo. Pero ang pinapanood mo ay kung ano-ano. Sana nadagobdob ang iyong puso. Dahil may Holy Spirit na hindi natutuwa sa mga maling pinapanood natin. Siya'y nasasaktan. Siya'y natutuwa at nalulungkot. Nagagalak at nasisipayo. Dahil siya'y damdamin. Tayo may damdamin, di ka? Tayo nga lang, di nabati, nagtatampo Pag naman nabati, nalalagnat. Wala na tayong lusutan Pag hindi binati, nalulungkot. Pag binati naman, nilalagnat. Ay di lawayan. Pare! Nang gumaling na agad. So, ang Holy Spirit is not a mere power. Siya'y persona. Meron siyang iwit, meron siyang mind, meron siyang will, at meron siyang emotion. Kaya pwede nating makaniig ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit nakakapagsimpatya sa atin. At dapat tayo may simpatya rin sa Kanya. Hindi lang po yan. John 14 verse 26, bibilisan ko lang po dahil sa Holy Spirit. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Nagtuturo ba ang kuryente? Nakakapagturo ba ang bagyo? Nakakapagturo ba ang buhawi? Bakit ang Holy Spirit nakakapagturo? Dahil siya'y persona. Amen? Nakakita ba kayong teacher na nabuhawi? Meron pa tayong teacher dito, Ineng? Kasi naging teacher, kasi persona ka Kung ikaw ay hangin, pwede kaya kayo magturo? Kung ikaw ay hangin lang, pwede ka kaya magturo?
Kung ikaw ay kuryente lang, pwede ka kaya magturo? Bakit ka nakakapagturo? Kasi ikaw ay persona. Ang Holy Spirit ay turo. Kaya mga kapatid, sino pa rito para tayo sumbatan sa ating kasalanan? Isa sa layunin kung bakit isinugo ang Holy Spirit ay para ipamuka sa atin na tayo'y makasalanan. Sa totoo na ho. Kaya ang banal na kasulatan na kinasihan ng Holy Spirit, mga kapatid, ay talagang nananagana ang pagtuturo laban sa kasalanan. Kaya yung 10 utos, huwag. At dahil tayo po ay hindi tipong susuway pa lang, tayo ay manunuhay na, ipinapakita ng Holy Spirit na ikaw at ako'y makasalanan. Anong layo ng Holy Spirit para ikaw ituro ang makasalanan? Para ikaw ay lumapit kay Jesus, humingi ng kapatawaran. Kaya ang tunay nag-aakay sa mga kaluluwang makasalanan, papunta kay Kristo, ako'y pribilehiyong tagapagsalita lamang. Pero talaga ang nagtuturo niyan ay Holy Spirit. Ang mabisang paglapit kay Kristo ay hindi na sa pagsigaw ng pastor. Hindi na sa paghawi ng salita ng pastor, kundi na sa banal na Espiritong kumikilo sa iyo habang nakikinig ka ng kanyang salita. Are you with me? Nagtuturo siya. Hindi lang nagtuturo. Then, John 16:13. John 16:13. Ang sabi po diyan, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you. He will guide you. Ang Holy Spirit ay nakakapag-guide. Saan? Into all truth. Yan pang maganda sa Holy Spirit. Hindi ka dadalhin sa kasinungalingan. Kaya halatang-halata mo, yung mga taong may mali ang paniniwala, walang Holy Spirit na nag-guide. Are you with me? Ngayon, kung tiyak mo ikaw ay palangit pag namatay, Holy Spirit ang nag-guide sa iyo. Kung ikaw ay naniniwala sa mga katotohanan sa Diyos, sa banal na kasulatan, kay Kristo, sa Holy Spirit, sa tao, sa kasalanan, sa kaligtasan, sa anghel, sa iglesia, sa huling mga mangyayari sa panahon, lahat ng karunungan yan ay maintindihan mo kapag Holy Spirit ang nag-guide sa iyo. Amen? In fact, the author of the Holy Scripture is the Holy Spirit. Amen? Mga kapatid, napakasarap, dapat itinatanghal natin ang Holy Spirit. Tama ang lahat ng ating pagkaintindi tungkol sa Ama, tungkol sa Anak, tungkol sa Kanya mismo, sa Holy Spirit, tungkol sa banal na kasulatan. Sa lahat ng saklaw na tinuturo ng banal na kasulatan, ay tama ang iyong pagkaintindi kapag Holy Spirit ang nag-guide. Kaya maging ang love life mo, hayaan mong Holy Spirit din ang mag-guide. Amen. Yeah, makikinig na kayo, piho. Love life na eh. Tama, si Tasyo, kinig na kinig. Yeah. Gusto niyo bang huwag kayong maligaw sa inyong love life? Makinig ka sa Holy Spirit. Pag nakinig ka sa Holy Spirit, ikaw lalaki, hindi ka magkakagusto sa lalaki. Bakit? Pag Holy Spirit ang guide mo, hindi ka gagayad ng Holy Spirit sa kapwa lalaki. Amen? Ikaw babae, kapag ikaw ay babae, makinig ka sa payo ng Holy Spirit, hindi ka dadalhin sa kapwa babae. Amen? At kung ikaw ay may Holy Spirit at nakikinig ka sa Holy Spirit, dadalhin ka niyan sa kapwa mananampalataya. Kaya, never set aside the Holy Spirit in your life. Kaya, tawag siya ay the Spirit of Truth. He will guide us according to the truth. Hindi siya emotion. Alam mo, ang tunay na pag-ibig, hindi emotion. Commitment. Ang pag-ibig ay commitment. Yang emotion, come and go yan. Nawawala yan, lalo't wala ng pang-ulam. Pareho kayong wala. Pero ang love ay commitment. Maganda siya noon, ngayon ay pumangit na. Ay wala magagawa. Mahal kita. Yan ang love.
Hindi yung, nawawala yan. Pag maaasim na mga kilikili nyo eh. Pag ang daming-daming labahin, nilalabahan nyo, nasa inyong damdamin yan. Nawawala yan. Tapos ang mga unbeliever pa nagbibiya. Naku, ito kaya ang pinakasalan. Maitim na ang ngipin. Maitim na lahat, pati budhe. So, wag kang lalayo sa pangunguna ng Holy Spirit. Paano ko, Pastor, malalaman ng Holy Spirit ay nangunguna sa akin? Ito. Dahil ito ang aklat na kinasihan ng Holy Spirit. Amen? Paano ka hindi malaligaw sa maraming relihiyon ngayon? Napakarami ng relihiyon ngayon. Ay lahat yung nag-aangkin ay sa Diyos. Wala namang magsasabing ako'y kay Satanas. Pag porta kayo din ako'y kay Satanas, ako'y kay Satanas. Walang magaganyan. Tama ba? Kung paano yung pera na pipake. Yung certificate na pipake, yung perma na pipake, yung pag mga relihiyon na hindi ipake. Kaya pag wala kang Holy Spirit, kung saan ka na mapapasugaga. Pero salamat ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang nag-guide dito. Ang kinasihan niya, hindi aklat ng Quran. Hindi aklat ng Mormon. Hindi ang Passion Bible. Amen? Naku, pag binasa mo ito, makikita mo mali ang evolution. Bakit? Sabi ng Diyos, let there be light, and there was light. Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Therefore, hindi ang Big Bang Theory. Kaya mga kapatid, kung saan mahal-mahal ng tuition, mahal na mahal, tapos tuturuan ka pala, tao'y galing sa unggoy. At ikaw na may paniwalang-paniwala, bakit ikay balbon? Di ka? Ano ka, balot? Di ka? Ang daming pinaggagastusan ng tao na wala naman sa katotohanan. Pero itong Bible, nagsasalita pa lang ako, parang nasa langit ka na. Bakit? Para ka nakakita ng isang dakilang himlayan. Are you with me? Amen. Hindi yan malalim, mga basic yan. Napakahalaga ng guide. Parang isang lugar, ito na may patawa lang, may pupuntahan isang lugar, hindi matukoy. Ay dumaan din Anak, ito si Jander. Ay pare, Utoy, saan ka ang bahay ni Brother Albert? Hindi ko makita Di sinamahan, tukoy pinuntahan. Ginaid, what a guide. Pinunta, dinala sa bahay ni Brother Albert. Ngayon, nung makarating, Utoy, dahil ako yung pinatnubayan, ginaid mo ako. Isasama kita sa langit. Sabi ni Jander, pambira naman kayo. Bahay nga lang ni Albert, hindi mo alam yung pa kayong langit. Bahay nga lang ni Albert, hindi mo alam yung pa kayong langit. Lang. Ganun lang yung... Ay mga kapatid, may mga taong ang ginaguide natin. Minsan kami pumunta ng Manila sa Paramount Theater. Hindi namin alam ang daan. Nagtanong si Bart. Abay, nada-isdes pa lang si Bart, tatakbo na yung pagtatanungan. Ay babae. Akala yata ay rape si Bart. Ay tatakbo yung babae. Sabi, saan tayo magtatanong? Ay gabi na. At di kami pumunta doon. Layo na pala namin. Di namin ito kayang, ang hirap pag walang guide. May GPS tayo ngayon. Tama ba? Nakakarating nga tayo kung saan natin pupuntahan. Gusto ba makatiyak ng langit? May guide. Tama ba? Yung ating binibili mga appliances, may manual yan. May manual yan. Huwag mo basta gagamitin. Tingnan mo yung manual. Nung kami makabili ng computer, kasabikan, hagyan nagka-computer, saksak agad, yun, sira, usok Yung pala naman ay 110 lang, ay 220. 220 ang namin sinaksak. Hinagpis. Ang magkano ganyan? 12,000? Isang saksak lang? Wala. Bakit? Hindi inirespeto ang manual. Alam mo kung bakit maraming love life na napapariwara? Maraming buhay na napapariwara? Maraming tao nasa impyerno ngayon. Maraming tao kung saan-saan na papagupiling. Bakit? Hindi ginalang ang guide. Kaya makinig kayo mga young people.
Sasamaan na ninyong yan, mapapahamak pa kayo. Tama ba? Kahit kayo mga may asawa na, makinig kayo dito. Dahil maraming mag-asawa tagal-tagal ng ligawan, 1 linggo lang, hiwalay na. Bakit? May guide. Alam mo, ang Bible, hindi lang pampamilya. Mag-is paghahanap ng trabaho. I-consider mo ito. Ang guide ng Bible, huwag kang magtatrabaho na may linggo. Amen? Kahit pa parang ikaw ay nakakalamang, hindi ka tunay na lamang pag hindi ka nakakasimba. Are you with me? Huwag mo akong paniwalain na mas matalino ka pa kaysa sa Diyos. Amen. Kaya kung kayo ay hihingi ng payo sa Diyos, magpapaguide kayo sa inyong trabaho, ito. Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon-tipon gaya ng ugali ng iba. Kundi tayo mga aralan sa isa't isa, yamang namamalas ninyo na nalalapit na ang panahon. Mga kapatid, yumamang ka na sa mundong ito, pero iniwanan mo si Kristo, mimiha-miha kayo isang araw. Ano yun? Nagbago na ang Diyos? Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya nga siya, the same yesterday, today, and forever. The Alpha and Omega. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang standard niya noon, hanggang ngayon, hanggang sa darating, hindi siya nagbabago. Ang linggo ay linggo sa Diyos. Ngayon, kung wala ka lagi na linggo, I don't believe you. Amen? Ang Diyos ba nag-guide sa iyong trabaho? Marami tayong pag-uusapan tungkol sa personality ng Holy Spirit, pero wala tayong mahabang panahon. So, not a mere power. When we say spirit personality, not a mere power. He speaks. Ang Holy Spirit nagsasalita. Acts 8:29. Then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. Ano mo? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang tunay na soul winner, Holy Spirit. Pinatabihan ng Holy Spirit kay Philip yung chariot. Nandun yung eunuch. Ano pa yan? Eunuch nga ba yan? Witnessan mo, nagbabasa ng aklat ng Isaiah chapter 53. At pinaliwanag ni Philip doon sa taong yon na siya ay kinausap ng Holy Spirit na dumais at nanampalataya at nabautismuhan. Sa Bible, lahat ng tunay na nanampalataya, nababautismuhan. Tama? So, ang punto natin mga kapatid, ang Holy Spirit may mind, may emotion, may will, and then siya po ay nag-guide. So, marami. Number 2 na lang tayo, number 2. Naintindihan mo ba? Ano ang inyong course? Brother Albert, ano nga ang course mo? Mechanical Engineering. Sino dito yung nag-a-aspire na ang course ay Mechanical Engineering? Yung mga nag-engineer pa ba dito? Sino dito yung mekaniko lang? Sino man sa inyo gusto mag-Mechanical Engineering? Bukod pa dito, sino pang mga professional dito? Si brother asawa ni Jeff, si brother Jeff. Anong pagka-engineer mo? Petroleum. Yung pala ini-engineer din. Okay. So, petroleum siya. Ilan taon ka na ito i-graduate sa pagiging engineer? Ilan taon ka nang graduate dyan? 10 years na. Okay. Doon sa mga gusto maging engineer ng petroleum, ako naniniwala na may kapasidad siya magpayo. 10 years nang graduate at nagtatrabaho na. May masasabi na siya. Si Brother Albert, ilang taon na ikaw graduate? 2001, ngayon ay 24 years na. 24 years na. Ang iniwala, yung gusto, ang subject ay Mechanical Engineering. Gusto niyo ng payo? May guide na kayo ni Brother Albert. Amen? Pero ang Holy Spirit, walang effort sa pag-aaral. Siya ang inaaral. Pero alam niya lahat. Kung pwede nga tayo humingi ng payo kay Brother Albert, kay Brother Jeff, mas lalong tayo humingi ng payo sa Holy Spirit. Kasi sila,
Possible na magkamali pa ng sasabihin eh. Pero ang Holy Spirit, Brother John Derchak, hindi. Amen? Kaya pagka ikay manliligaw. At kung ang guide ng Holy Spirit ay si Tina, huwag kang hihindi. Sapagkat hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya nagkakamali. Pa-cross-cross ka pa dyan, baka naman hindi ka mapatulan ni Tina. Diba? Sa Bible, siguro makakapagpayo rin ako sa inyo. Pero magkakamali pa rin. Kasi nagbasa ako ng Bible since na ako ay 16 years old. Hanggang ngayon, hindi pa ako natigil. May mapapayo na ako sa inyo, pero hindi ko alam ang lahat. Pero may mapapayo na ako. Kung kayo nga ay nagpapaguide sa hindi naman all-knowing, but sa Holy Spirit ay hindi. Are you with me? Amen o ba? Okay. Mga dalaga, may kinig ba kayo ng payo? Pastor, kuras ko siya. Ang pogi kasi. Ang yaman kasi. Ang bait-bait niya. Pero, is he saved? Is he a Christian? Siya ba dahil talaga may takot sa Panginoon? Believe the Holy Spirit. Amen. Then number 2, not only not a mere power, but also not a mere person. Yes, persona siya, but hindi basta persona lang. Ano? Not a mere person like an angel, nor like a man, but is more than a person. He is God. Amen? Yung iba nga hindi maniwala na siya ay persona, ay lalo pa kayong maniwala sila kung sabihin ng Bible siya ay Diyos. Kaya yung maniwala at tanggapin kung anong tinuturo ng Bible sa katotohanan tungkol sa Holy Spirit ay napakapalad. Dahil sa kadyusan nga ni Kristo, issue eh. May mga grupong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Tama? Ay kung si Kristo nga pinag-uusapan, ay lalo pa kaya ang Holy Spirit. Tama? But mind you, hindi tama ang paniniwala mo kung sino ang Ama, kung mali ang paniniwala mo kung sino ang Holy Spirit at ang Panginoong Jesus. Hindi nagiging valid ang pagtawag mo sa Ama. Hindi nagiging makatotohanan ang pagtawag mo sa Ama kung hindi mo tamang kilala kung sino ang Anak at ang Holy Spirit. Naintindihan niyo ba yan? Ang ilustrasyon ko sa inyo. Sino dito ang may kotse? Sino dito ang may kotse? Kitche. Sino may kitche? Kotse. Si Brother Albert may kotse. Ang manibela ba ay kotse? Ang manibela ba ay kotse? Ang bubong ba ng kotse ay kotse? Ang gulong ba ng kotse ay kotse? Ano pa? Ano pang part yan? Ang busina ba ng kotse ay kotse? Kailan mo natatawag ng kotse ni Albert ay kotse? Pagsama-sama yung sinabi ko. Huwag mong tawagin Diyos ang Ama kung hindi mo kinukonsider ang anak. Dahil ang Diyos ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen? Okay. So not a mere person. Tingnan niyo po ang Acts chapter 5, verse 3 and 5. Yan. Salamat po. Acts chapter 5, verse 3 and 5. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie? Kanino? Saan nagsinungaling? Sa Holy Spirit. Napapagsinungalingan pa lang Holy Spirit. So, bakit? Ano ang tagpo nito? Nung magbili si Barnaba ng isang bukid, gaano kayang kaluwang ang isang bukid? Na may papel. Gaano kaluwang ang isang bukid na may papel? Ha? Brother Tasio, sa palagay mo, gaano kaluwang ang isang bukid? Isang hektarya. Isang hektarya lang? Brother Percival, ano sa palagay mo? Pag isang bukid. Ha?
100 hektares. Dako man. 100 hektares. Pero niya pangalan ito, si Bernabe, dahil sa pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa gawain ng Panginoon, nagbenta ng isang bukid. Kung 100 hektares yun. Kaya nyo ba yun? Sa tais pangalay ngibit na. Ito ang hinahamon ko sa inyo mga kapatid. Maka-Diyos. At nagmamahal sa Diyos ang nagbibigay talaga. Amen? Isang kapitag-pitaganan si Bernabe dahil hindi gagatites ang ibinigay niya. Bukid. Ipinagbili niya ang bukid para ibigay sa gawain ng Diyos. Kasarap sana mayroong magbigay dito kahit 3 hektarya lang. Doon na tayo magtatayo ng simbahan natin para maluwang ang ating parking space. Para doon natin tayo magtatayo ng school. Akala mo may nagbigay ng 100 hektares para sa gawain ng Panginoon. Anong kaya mong ibigay sa gawain ng Diyos? Are you with me? Pero itong si Ananias, nainggit, nahili, nasapawan, nag-usap yung mag-asawa. Mrs., my love, my darling, tayo magbibenta rin. Pero tayo mag-uusap ha. Huwag nating ibibigay lahat. Kalahati lang. Pero at least nagbigay din tayo. Kala mo yan si Bernabe na yan, di natin kaya yan. Kaya din natin magbenta. Nagbenta nga, di ka? Nabasa niyo ba yan? Pero nag-usap silang, tayo lang magkasawa. Kaya kayo mag-asawa ha, kayo mag-usap ng huwag pasinungaling ha. Baka kayo sabay magkabulagta. Ganito yan. Ibinigay yung kalahati, pero hindi nila alam ang Holy Spirit na kay Peter. Na kay Peter. Alam na ni Pedro ang katotohanan dahil may Holy Spirit na nag-guide kay Peter. Amen? Nung akmang ibibigay. Kasi ang giving, ibinibigay talaga yan sa leader. At ang mag-a-administer niyan, leader. Dadating pa lang, Oy, Ananias, bakit nyo niluko ang Holy Spirit? Ba't kayo nag-usap mag-asawa na ipagbibigay nyo, dikit inyo naman yan. Kahit hindi na kayo mag-usap, inyo na yan. Nasa inyo kung ibigay o hindi. Ba't kayo nagsinungaling pa? At alam niyo ba? Patay si Ananias. Nung dumating ang kanyang asawa, kaalis-alis pa lang, siguro ibang aser nun. Hindi dala offering plate. Ang ina-aser, yung nabulagtang si Ananias. Ano, kahirap ng aser doon, binubuhat si Ananias dahil namatay. Dadating niyang asawa, Oy, Ananias, Sapira. Kaya bumagsak Sapira Ang pangalan baga may Sapira. Bakit kayo nagkasundo mag-asawa magsinungaling sa Holy Spirit? Di ba gano'n may pagbintain niyo yan? Pero bakit kayo magsisinungaling pa? Pinatay yung mag-asawa. Nabasa niyo ba yan? Kaya mga kapatid, ang pagbibigay galing sa puso, hindi inggit, hindi pa impress. Hindi gaya-gaya buntot maya. Hindi pa sikat. Dapat bukal sa loob. Alam ng Holy Spirit ang motibo natin. Amen? Yung iba nga, pag nagbibigay, pinakikita pa sa pastor, kung magbilang. Tapos yung palang 20 lang kukunin. Daming-daming hinawakan 1,000, yung pala pipiliin yung 20, yung pala ilalagay. Alam mo, pagbibigay, hindi yung pakitang tao. May Holy Spirit na marunong. Ngayon, anong punto datin dyan? Not a mere power. Tingnan niyo pa, pagdating ng verse 5, at nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidla ng malaking takot ang lahat ng nakarinig dito. Ano yung talatang portion na hindi ka nagsinungaling sa tao? Nagsinungaling ka sa Diyos. Are you with me? So, ano punto? Ang Holy Spirit is not a mere power, not a mere person. Siya'y persona, pero more than a person. Siya'y Diyos. Amen? Amen o ba? Kaya mga batid, minsan nakakalungkot, nawawala na yan sa ating kamalayan. Huwag tayong masanay ng may palihim.
Ang masama na yan, palihim na ang ginagawa, may kakutsaba pa. Are you with me? May kalampi pa. Mga kapatid, ang kasalanan pinagsisisihan, hindi pinagkakampihan. Are you with me? Matinding magdisiplina ang Holy Spirit. Are you with me? Are you with me? Dahil ba sinabi ni Pedro Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? Mga kapatid, yung palang pagluloko ay puspos ni Satanas. Are you with me? So, bit mahaba pang oras ko. Gusto ko nang tapusin eh. 2 Corinthians chapter 3, verse 17 to 18. Dahil po sinabi ni Pedro Ananias, ano yun ko yun? Kala ko napalipat na eh. Tingnan niyo po ang Holy Spirit. Okay, marami po akong babanggitin. Alam niyo po, ang Holy Spirit, mga kapatid, ay meron siyang pang-Diyos na gawain. Hindi ko nababasahin sa inyo. Meron siyang ginawa na ito'y kayang gawin lang ng Diyos. Halimbawa, siya lumikha. Walang pwedeng lumikha ng universe kundi Diyos. Pero ang Holy Spirit ay Holy Spirit na tinawag ding Creator. Are you with me? Ang Holy Spirit, mga kapatid, ang kanyang katangian ay katangiang pang-Diyos lamang. Siya ay marunong sa lahat. Yun ay katangian ng pang-Diyos lamang. At yun ay katangian ng Holy Spirit. Hindi ko nabibigay sa inyo maraming talata. Diyan na lang sa ating, GC. Ang Holy Spirit ay may katangiang pang-Diyos. Bakit? Siya ay tinawag na makapangyarihan sa lahat. Ang Holy Spirit ay may katangian ng pang-Diyos lamang. Bakit? Siya po ay may katangiang siya'y nasa lahat ng dako. So ang Holy Spirit is not just a mere power, not a mere person, but He is God. Do you believe that? Yan po ang problema pag doctrine. Maraming talata. At pag pinatulang ko po, abutin tayo ng siyam-siyam. Are you with me? Pero dito ko gustong tumagal. Number 3 and the last. Kaya sabi ko sa inyo, tatatlo naman ito. Kaso lang problema, ang daming ilalim. Una, the Spirit's personality, not a mere power, not a mere person, but mind you, the last, not a mere perception. Not a mere perception. Ano ibig ko sabihin? Yes, nabanggit na sa atin ng Holy Spirit ay persona. Bakit? Hindi siya pursa lang. Meron siyang mind, meron siyang emotion, meron siyang will, nakakapag-teach siya, nakakapag-guide siya. Not a mere person. Bakit? Hindi siya tao, hindi siya anghel, siya ay Diyos. Pero ano ang gusto kong ipunto dito ngayon? Not a mere perception. Pwedeng alaman mong siya'y persona. May isip, may damdamin, may kalooban, nag-guide, nagtuturo. Pwedeng alaman mong siya'y Diyos. Pero dapat hindi siya kaalaman lamang. Naintindihan niyo ba siya? Ang Holy Spirit dapat ay hindi isang kaalaman lamang. Ang Holy Spirit ay realidad. Are you with me? John 3:8. John 3:8. Kung na tayo magsimula sa John 3:8. Kasi gusto kong tapusin dito ang mga talata. Ang paksa po sa John chapter 3 ay napakahalaga. Bakit? Maliban na ang tao ay panganak na muli, hindi siya papasok sa karya ng langit. Hindi sinabing malibang maging baptist ka, maging Catholic ka, maging iglesia ka, kundi malibang ipanganak na muli. Hindi ka papasok sa karya ng langit. Pero ano ang kapanganakan? Hindi sa galing sa kaisipan ng tao, hindi produkto ng tao, kundi gawa ng Holy Spirit. Ngayon, walang klarong binanggit ang Biblia kung paano ipanganak na muli. Isang hiwaga na ang cause ay ang Holy Spirit. Naintindihan niyo ba yan? Kayo, alam niyo ba kung paano kayo nabuo sa tiyan ng inyong ina? Ikaw, Irel, alaman mo ba kung paano ka nabuo sa tiyan ng iyong ina? May ambag ka ba para mabuo sa tiyan ng iyong ina? Totally wala kang bahagi, totally wala kang alam. Bakit? Ikaw ay resulta, hindi ikaw yung cause.
Tama ba? Gayun din ang pinapanganak na muli. Ang pagsisisi, bigay din yan ng Diyos. Ang pananampalataya, bigay din yan ng Diyos. Wala kang ambag dyan. Ikaw ay resulta, hindi ikaw yung cause. Ngayon, paano itinulad? Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. Inuutosan mo ba ang hangin kung saan pupunta, saan manggagaling? Naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling. Hindi mo alam kung paano gumawa ang Diyos sa iyo, pero naririnig mo ang kanyang ugong. Naririnig mo ang kanyang ugong. Kita mo ba ang hangin? Nakikita mo ba ang hangin? Pero paano mo nalalamang malakas ang hangin? Men, pumunta ka ng labas. Paano mo nalalaman na may hangin? Tingnan mo yung palapa ng niyog. Tama? Tama ba? Anong nangyayari sa palapa ng niyog? Parang mata natin. Nagayan. Hindi mo kita ang hangin, pero halata mong may hangin. Mga batid, ang Holy Spirit hindi power lang. Hindi, ano yan? Not a mere person. Then not only a mere perception. Ano ibig sabihin? Sana yung paniniwala mo, halata. Bakit? May ugong. Are you with me? Nakakalungkot. Marami nagsasabing ligtas, pero walang ebidensya. Halata mo ang hangin pag dumampi sa mga puno. Bakit? Nagalaw ang mga dahon. Kaya huwag kang maniniwala sa sabing ako'y Kristiyano. Nasaan ang ugong? Naintindihan niyo ba yan? Ha? Sabi ko nga sa inyo, mangain ka lang ng kalamyas. May effect. Sino sa inyo nakapangain ng kalamyas? Ha? Gumaling ka na ng pagpipigil pag kalamyas ang ginuya mo. Bakit? May talab ang kalamyas. Ngayon, kilala mo ba ang Holy Spirit? Kilala mo na ang Holy Spirit? Ang tanong, may talab? May talab? Amen? Pag nakapangain ka ng maalat, ang alat! Pag nakapangain ka ng matabang, ano ka naman tabang? Bawat kinakain mo, may reaction ka. Anong talab ng Holy Spirit na pinapaniwalaan mo? Hindi natin alam kung saan nanggagaling ang Holy Spirit. Pero paano manalaman? Yung ugong. Yung ugong. Kita nyo bang may nadaan jeep ngayon dyan? May nadaan bus? Hindi, bakit? May dingding eh. Pero alam mo meron, bakit? May dagasaan. Ay, ang ganda ng kalsada. Tug, tug, tug. Halata mong may nadaan truck. Bakit? May natunog na, tug, tug. Hindi mo kitang may truck. Bakit? Sangga ng dingding eh. Pero halata mong may nadaan truck. Bakit? Tagok-tukan. Dapat yung paniniwala sa Holy Spirit, halata mo rin. Amen? Yung ang love life, nahahalata eh. Bakit? Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay sambitin? You baby! Na mahal kita at wala nang iba, masdan mo't makikita, muta sa mata. Di ka halata daw sa mata ang pag-ibig. Tapos naniniwala kang Holy Spirit, di ka halata. Yung galit, halata din. Lalo namang halatang halata yung antukin. Dini ka. Kita mo halatang halata. Hindi mo kita ang hangin. Hindi mo kita ang Holy Spirit. Spirit nga eh. Pero may ugong. Nung madaanan si Eloy, alis ang madyong. Tanggal ang madyong na madaanan si Eloy. Nung madaanan si Eloy ng Holy Spirit, itanggal ang sigarilyo eh. Bay, nakakatuwa naman nagkukwento sa akin si Kevin eh. Inong Miyerkules. Pastor, agaling nga naman ng Panginoon. Bakit? Ako'y matakaw sa vape. Oo, kasi ako nagkakalderita ako ng vape. Yung vaping.
1 buwan na daw siyang hindi nagbe-vape. Ba? Parang naniniwala na yata ako siya nila. Amen? Binabago no? Alam mo, pag nadaanan ka talaga ng Holy Spirit, tanggal yung mga alingahik. Ayun na eh. Ang na kay Kristo ay bagong nilalang. Si Brother Eric, nasa si Brother Eric? Yan ang pusakal na magnanakaw ng tubo. Sa Siko, si Brother Tasio, chick boy. Tama ba? Ako magmamadyong. Ako hindi basta magmamadyong, hustler ako sa madyong. Pag ikaw ay pasmahin, naku, hindi ka obra sa akin. Bakit? Yung hahawakan mong pitchas, mahalata ko na yan. Lahat pag magabok, tapos pasmahin ka pa, naku, halata ko na sa pitchas yan. Tapos yung mirror mo, ang ingay, halata ko rin. Kaya pag ako nagsusugal ng madyong, nakataob, gusto nyo matuto? Ididisiupulo ko kayo. Ang punto ko mga batid, bakit nawala yun? Dahil ang Holy Spirit, not only perception, reality. Reality! Gaano kasarap manigarilyo? Sino dito nakaranas manigarilyo? Lalo pag ikibagong kain, ang kinain ay may patis. Ang sarap manigarilyo pang alis ng alibarbar. Kaya kong umubos ng 2 kaha, maghapon bitin. Pero nadaanan ng Holy Spirit, tanggal. Kayo, kamusta kayo? Baka husto lang kayo sa paniniwalang alam nyo ang Holy Spirit ay persona. Alam nyo siya ay Diyos. Pero kumusta yung talab? May ugong ba? Dito ako tatagal kasi ito yung maganda, yung aplikasyon. Pag doktrina, ang daming talata. Mauubos yung aking ididiin. Ako alam kong may Holy Spirit ako. Amen? Pagka may Holy Spirit, hindi nagkakamali. Mas lalo mo alam mong may Holy Spirit. Bakit? Ang bigat na ng kasalanan. Amen? Tayo naman, hindi magkamali sa pagsasalita pa lang. Tama? Sa pagtingin, sa pagkilos, sa pagnanasa, pwedeng kubli sa paningin ng iyong katabi. Pero sa Holy Spirit na nakatira sa atin, hindi. Ang tanong, may tala ba siya? John, 1 Peter chapter 2 verse 2. Tingnan niyo po. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ipinanganak tayo dahil ng Holy Spirit. Tama? We've been born of God by the Holy Spirit. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak. Ay nasain ninyo ang gatas na walang daya. Napaka-basic. Sino ba may baby dito? Yung kay Jane, kay Jennifer, hindi na baby yun eh. Dati si Jay Yakin ang tawa ko dyan eh. Talagang lagong eh, pagka pumalahon, ah! Pero nga Gia na, hindi na Jay Yakin. Gia na talaga. Pero obserbahan nyo ng bata, lahat ng ipinanganak, naghahanap ng gatas. Man, tama? The principle of life is craving. The very principle of life is craving. Tama? Walang patay na nagugutom. Walang patay na nauuhaw. Tama ba? Kaya walang tunay na may Holy Spirit na hindi nagnanasa sa gatas na walang daya. Holy Spirit must not be a mere perception. Siya dapat ay may epekto. Man, kumusta ho kayo? Kayo ba'y nagbabasa ng Bible? Ang tanong, yan ba'y dahil ng may Holy Spirit ka? O dahil gaya-gaya lang? Kasi, sabi ni Pastor magbasa. Saka sabi ng aking crush magbasa Pero kung paano wala na. May napaanggan ako isang preaching. Salamat may pastor. Kayo ba natutuwang may pastor? Nakakatulong ba ang pastor sa inyong Christian life?
Pero paano kung walang pastor? Pag wala bang pastor, may Kristo pa rin. Pag wala bang pastor, may Holy Spirit pa rin. So may Holy Spirit ba kayo? Kaya mga kapatid, kahit walang pastor, magbasa ka. Kahit wala kang pastor, magsimba ka. Bakit? Ang talagang main factor kung bakit tayo ay gumagalaw dahil ng Holy Spirit. Amen? Hindi siya isang karunungan lang, siya'y katotohanan sa ating buhay. Ayaw ko sa Bible dati. Ayaw ko talaga. Tinatayan ko lang yan ng weteng. Ang aking numero, 826. Bakit? Ako'y August. Ang birthday ko ay 26. Kaya ang numero ko, 826. Ang tagal kong tinayan yan. Nung tumama, Kristiyano na ako. Sabi ko, naging Kristiyano na agad. Sana'y pinatama muna ako. Opo. May mga empty ang Bible na pages. Pinipilas ko talaga yan. Tinatayaan ko yan sa wete. Ganyan na ako kabusong. Pero nang dumaan ng Holy Spirit, hindi na. Are you with me? Natutuwa nga ako kay sa aking pamangkin na din, siya na mismo ang nagpabili ng Bible. Si Dina, nagpabili na rin siya ng Bible. Kita ko si Kevin, may Bible na din. Nga lang, di magkaintindihan sa James. Kasi bago pa eh. Mga kapatid, ang Holy Spirit ay hindi isang perception lang. Tatandaan ninyo, siya talaga'y may epekto. Tingnan pa natin na talata. Diyan ko tatapusin kasi. Tingnan po ha. Kaya nagsasabing na kay Kristo daw, wala naman talabang Holy Spirit. Delikado yan. Delikado yan. Amen? Ay ako'y lumpo. Hindi nag-aaral. Ang aming tayo, mga kapatid, nasa gitna ng tubigan, pila-pilan. Nasa gitna ng tubigan, pag bumagyo, wala kang makitang dadaanan, tubig lang. Pero mga kapatid, nakakasimba ako. Yung iba, kakalungkot. Parang walang Holy Spirit. Are you with me? Amen. Yung bagyo nga yung lakas. Mas malakas ang Holy Spirit. Kaya po rin ng Panginoon sa mga narito lagi. Palakpakan natin ng Panginoon sa inyong buhay. Alam mo ba, action speak louder than your words. Kahit pa sabihin mong ikaw ay, garnet-garne, pero dapak na ikaw ay narinig, mas maniniwala ako. Kasi kayo sabi, ako naman hindi nakakalimos sa Diyos. Alam ng Diyos ang aking puso. Hindi totoo yan. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kaya nga sabi, lean not unto thine own understanding, but in all thy ways acknowledge Him. Ang Kristiyano raw na hindi na naku-communicate ng Word of God, nabubuhay na lang yan sa kanyang sariling palagay. Kaya don't tell me, God knows my heart. Ako din, alam ko rin. Kapag hindi ka na nagsisimba lagi, backslider ka na. Ang mas nakakatakot doon, kapag ikaw ay nasanay na hanggang kamatayan na walang simba, hindi ka backslider. Hindi ka talaga naging anak ng Diyos. Bakit? Simpleng mahinang hangin, halata mong may hangin, napapagalaw kahit sanga ng saging. At ilalo kung napakalakas na hangin. Hagobob. Alam niyo yung pagkabagay. Abay, sa amin ay sasalubungin pa ng nanay ko ng taga. Sabi ko, paano kayo mga masasalubong ngayon? Ay, dala ang gulok eh. Kung saan daw harap ang hangin ay, layo ka! Paano ka tatamaan yung hangin? Yung mga paniniwalang sala, Pero ang punto, mga kapatid, talagang pati yung nakapiluka, talsik yung piluka sa lakas ng hangin. Pero ikaw, hindi ka mapasimba ng Holy Spirit. Parang nakakaawa naman. Are you with me?
Amen. Acts 1:8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Anong kapangyarihan yon? Pagdating sa inyo ng Pagdating sa inyo ng anong tatanggapin ninyo pagdating ng ng Holy Spirit? Kapangyarihan. Therefore, ang Holy Spirit may kapangyarihan. Anong pakay ng kapangyarihan? Kayo magiging mga saksi ko. Iyon. Tanong, may Holy Spirit ka ba? Kailan ka namigay ng pulyeto? Kailan ka nag-share? Kailan ka man lang nag-invite ng bisita? Kasi ang purpose ng Holy Spirit, bibigyan ka niya ng kapangyarihan para magamit sa pagpapatotoo. Not mere conception. Nakakatuwa ng isang araw, ang bisita sa Balete, ilan? 35. Kailan kaya uli yun? Kahit 30. Aba yung isa magdala ng 35? Pag hindi tayo napilitang magpa-second floor na yan. Amen? But my point is this, mga batid. Do you have the Holy Spirit? The Holy Spirit personality is not a mere person, not a mere power person, but also not a mere perception. Kapag dinatnan ka pala ng Holy Spirit, meron kang kapangyarihan. Para Sino dito ang nakaranas ng mag-witness? Gano'n ka ng katagal? Nakaranas ka na bagang mag-share kay Christ? Nakakalungkot naman, Kristiyano ka, hindi ka nakakaranas mag-share. Paano nangyari yun? Imposible na ikaw ay may Holy Spirit, alaman mong siya'y hindi lang puwersa, hindi lang siya persona, siya'y Diyos din. Alaman mo, but more than knowledge dapat. Kailan ka huling nag-invite? Kailan ka huling nag-akay? Kailan ka huling nag-post man lamang ng verse? Not a mere perception. Are you with me? Tingnan pa natin. Malapit na. Huling talata. Romans 8:15. Alam mo, ang dami po sanang halihawin ko. Alam ko, tatagal ako dyan. Sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Alam mo kapatid, ang Holy Spirit is hindi religion, kundi relationship. Kapag mayroon kang Holy Spirit, ikaw yung tunay na anak ng Diyos. Nahahalata yan. Sumisigaw ka ng Aba sa puso mo. Alam mo kaya ang Kristiyano, walang Kristiyanong hindi nananalangin. Why? The very presence of the Holy Spirit designed for us to cry, Abba, Father. Are you with me? Ngayon. Diyan talaga ako sa magtatagal. Ang Holy Spirit ay may talab. Tinalban ho ba kayo ng Holy Spirit? Si Utoy, maraming tanong sa akin. Kasi hindi niya alam. Alimutan ko lang yung mga tanong. Minsan yung mga practical na bagay. Dati ano kayong maliwag? Nabasa kayong maliwag? Hindi niya alam. As in, hindi niya alam. Sabi nga ining, Utoy, ibig sabihin ng maliwag, nakakailang, nakakaabala. Ganun gaho yun. Ba't ko nasabi yan? Mga batid ng Holy Spirit, hindi pwedeng estranghero sa iyo, karanasan, kapag nasa iyo siya. Are you with me? Aranas niyo na ho ba ang galak ng pagbabasa ng Bible? Kayo ba'y nagagalak ding magbasa ng Bible? Hindi ka dapat estranghero dyan kung may Holy Spirit ka. Ranas niyo ba ang galak ng mag-akay ng kaluluwa? Ranas niyo ba yan?
Si Brother Percival may bisita, si Dina. Dinalin. Kala ko Dina Bonibi. Anong maganda rin. Basta napunta dito, maganda. Ano? Pag lalaki, gwapo. Hindi nyo ba alam kung bakit? Okay. Na-invite ni Brother Percival. Kaya dito, may tuturo ba kayong na-invite nyo na? Isang araw, naligtas talaga. Ano? Ba't yung babasa ng Bible? May Bible na, bumili na. Baka isang araw, mabaptize natin yan. Diga? Oh. Tuturuan natin ng baptism. Tamo ha. Ang napaparagdag ngayon, puro mga artistahin niya, no? Oh. Tapos si Kevin, player yan. Naglalaro kami. Tagapunas ng player. Diga? Pero mga kapatid, ang saya sa mga nag-invite. Tatanungin ko kayo, kayo ba'y nakaranas ng galak na kayo may naimbitahan? Kayo ba'y nakaranas ng galak na may nabautismuhan sa inyong naimbitahan? Dapat hindi ka estranghero dyan. Bakit? Holy Spirit yan. Kaya si Utoy nagtatanong, dati yan ang liwag. Hindi niya alam talaga yun. Bata siya eh. Kaya siya nagtatanong, hindi niya, estranghero siya dun eh. Sana tayo mga kapatid, pag may Holy Spirit ka, hindi tayo estranghero sa gawa ng Holy Spirit. Kaya ba'y natutuwa magbigay? Kaya ba'y natutuwa magbigay? Ng tithes, ng offering, ng first fruits? Dapat hindi ka estranghero dyan. Gawa din ng Holy Spirit dyan. The Holy Spirit must not be a perception only. Meron siyang tunog. Meron siyang talab. At hindi ko kayang dalhin sa inyo yan. Holy Spirit lang ang kayang magdala na yan sa iyo. Amen? Kaya natutuwa ang aking mga apo, pamangkin. Naligtas din. Salamat. Nakakapag-invite pa ng 35. Sa linggo kaya, ilan natin ma-invite? Gender. So I do hope naintindihan po natin ang ating pinag-uusapan. Ano tayo manalangin? Panginoon Diyos, sa langit, salamat